Game na. Saglit lang to. Kasi palakas na ang ulan. So, if you... Ma'am, long time no see po. Oo nga eh. Nakakasawa na kayo. Wala na bang iba? Ay, wow, grabe si ma'am. Grabe si ma'am, naghanap ng iba. Okay, continuation lang to. Theoretical lang naman tayo kapag government accounting kasi hindi pa tayo nakakarating sa mga journal entry. Importante kasi itong malaman. Nakalimutan ko palang kunin yung attendance nyo kanina. So, dito na lang tayo kukuha ng attendance. So, what? Recording has started. Okay na? Kita? Kita? Kita na ba? Yes, ma'am. Medyo Okay, maliit kita na ang lang. screen. Ma'am, Bakit hindi na maliit? pwedeng lakihan yan, ma'am. Maliit ba? Sige lang kaya natin. Ano po, may suggestion lang po ako. Oh, Iba po. full screen. Full screen. Opo. Kasi po yung iba medyo nalalabuan. Lalo na sa signal gano'n. Ayan. Ay. Yan, okay na ba yan? Sige po. Okay na ba yan? Yes, Thank you ma'am. po. Oo, okay. Okay, so ang topic lang naman natin is the manual on new government accounting system or the manual for NGAS. Okay? New government accounting system. Dati kasi is GAM. Government Accounting Manual. So ngayon, ayun. Sabagay, ito din naman yun. Pares lang dito. So, regarding dito, kasi mahirap, mute ko kayo kasi nagkakaroon kasi ng, paano ba mag-mute? Ba't ayan, wala na. Renalyn yung baby mo. Kasi may mga naririnig ako na So, yun. So, regarding the accounting policies, ang i-discuss lang natin ngayon is section 1 up to section 4. Okay? Iano lang natin to. Ibilisan lang natin. Kanino yun? Hindi ma'am, ako po nag-mute pagka hinanap ko po. Sige, mute mo na lang pag gano'n. Okay, so objectives of these NGAS 1, 2, 3, and 4. Okay, no need for us to discuss these things. Basahin nyo na lang yan. Madali lang naman yan. Okay? So next is wala nang dito ha, wala nang masyadong i-discuss to. Kailangan nyo lang itong basahin tapos i-retain nyo sa utak nyo kasi wala namang kailangan i-discuss dyan eh. Okay, sinabi lang naman yung objective of this NGAS manual. Okay, NGAS, New Government Accounting System. So, ang coverage niya is for all national government agencies. So, wala itong exemption. Lahat ito ginagamit. All national government agencies. Okay? So, the legal basis, ito yung legal basis. Basahin nyo na lang yan. Dahil yun na yun. Okay? Yan. So, dito tayo magpo-focus sa basic features and the policies. Okay? Dito tayo mag-basic. Madami to. So, for section 1, section 2, and section 3, basahin mo na lang. So, dito tayo sa section 4. So, basic features and policies of our manual on the NGAS. So, first, ito kasi yung mga parang mga guiding rules on how to record the government transactions. Okay? So, same with makikita natin kung same ba siya dun sa ginagamit natin sa regular business organization, business accounting. Okay? So, first, sa A, so these are the basic features and policies of the government accounting system. Okay? So, first, we have the accrual accounting. So, same with the accrual accounting with regards to business. Ano ba ang ibig sabihin ni accrual accounting? So, you have to recognize those
expenses that is incurred but not yet paid. Ganun naman si accrual accounting, di ba? So, i-record, ganon ang pag-record ni government when it comes to government transactions. Same with the business, with the regular business accounting. So, accrual accounting. So, next is the one fund concept. So, one fund concept daw. Kasi, a one fund concept, particularly, ang ginagamit namin is the general fund. So, what do you mean by this general fund? Itong general fund, ito yung normally ginagamit. Kasi, this general fund is available for specific purposes. Kumbaga, pag sinabi mong general fund, stated na, available na siya, pwede mo na siyang gamitin. Kasi meron din tayong tinatawag na special fund. Gusto nyo ba makita yung ginagamit namin na system? Kasi nandun din yun eh. Ito namang gamit kong laptop is laptop ng school. So, Sige. kung gusto nyo lang, para makita nyo yung actual talaga. Okay? Kita nyo ba yung screen? Opo. Yan. Meron na kayo, di ba meron kayong accounting system na subject? Tama? Wala pa po. Anong wala? Wala kayong accounting yung mga accounting, yung parang system, yung accounting, ano ba yun? Di ba may subject kayo na ganon? Yung yung mga system na ginagamit sa accounting? Meron tayong tinatawag na SAP, QuickBooks, mga ganon. Kasi yung Excel, para lang yon hindi ka para hindi ka mag-manual adding, mag-manual operation, ganon. Pero I don't think it is considered as system. Kasi ito talaga yung tinatawag na system. Here sa DepEd, ito yung system namin. Okay? Iba-iba kasi yan. Sa SM, may ginagamit silang SAP. Sa ibang companies, manufacturing companies, may ginagamit silang QuickBooks. Ganon. Dito sa amin. Para mapakita ko lang sa inyo, kasi actual na to guys, malinaw ba yung screen ko? GNHS 1, 2, 3, 4. Para mapakita ko lang sa inyo yung general fund na sinasabi. Okay? So, example, mag-generate tayo ng reports. Meron bang general fund dito? Ito mamaya madidiscuss natin ang regular agency fund. Wala. So, sayang, hindi ko kasi kung saan papasok yung general fund. Basta ganun. Hindi ko maano. Matatagal tayo kung isa-isahin ko pa. Yon, basta sa one fund accounting, one fund concept, normally, ang ginagamit lang natin is general fund. Nagkakaroon lang ng special funds or meron din tinatawag kasi na foreign fund something. Lima kasi yun eh. Hindi ko mahanap. Sorry, hindi ko mahanap. Teka lang, baka nandito sa slides ko. Ay, wala. Wala din. Ayan o, regular agency fund or general fund, ganun. Anyway, tuloy na natin. So, yung special fund kasi, minsan nilalabas lang siya for specific purposes. Pero normally, ang ginagamit namin yung general fund. Kasi, it's available anytime. Pwede mo siyang gamitin. Okay? That is one fund concept. Ibig sabihin, there is a separate fund for specific purpose. Kung mayroon kang, let's say, mayroon calamity na dumating, special fund ang gagamitin doon, hindi general fund. Kasi yung general fund is readily available anytime. Pwede mo siyang gamitin. Okay? So, next is the chart of accounts and account code. So, napag-aralan na natin yan, di ba? Before, it is a 3-digit account code. Ngayon, we are using the 9-digit code. Kung makikita mo, pakita ko sa inyo, ito yung system namin. Meron kami ditong account chart of accounts. Yan o. Yan yung mga chart of accounts na usually ginagamit sa government. Ang dami niyan. So, di ba yun yung example ko sa inyo, yung assignment ko sa inyo? These are the object code. Ayan. Yan yung 9, I think 10. Natulog na yata. So, Sa kabila. pakimute. So, yan. Yan yung example ng chart of accounts. Yan. Actual na yan, guys, ha. Ayun yung actual na ginagamit namin sa FL. Okay, next. So, hindi siya same with the, business, the normal business. So, ito yung sinasabi ko,
book of accounts. Okay? So, dalawa yan. Regular agency books, yung nakita nyo kanina, and mamaya na isa. So, sa book of accounts daw ni government, meron tayong tinatawag na regular agency books. And the other one is a national government book. So, makikita natin kung ano yung pagkakaiba nilang dalawa in terms of the reports na gine-generate. So, ito sa regular agency books, papasok dito yung the income of the national government. Ma'am, ano po yung notice of cash allocation? Guys, ito kasi sa government kasi nakaka-receive kami ng NCA. Ito yung pondo. Okay? Dito mo daw ilalagay yan sa regular agency books. So, lahat ng pondo or NCA na na-receive mo at kung paano mo siya ginamit or na-utilize, nasa regular agency books daw yun. Ito yun. Yan, regular agency fund. Okay? Yan yun. So, dito namin lahat nire-records ang transactions. Ito yung sinasabi ko kanina, foreign, kasi specific special account, yan, mga ganyan. Okay? So ang sabi, regular agency books used to record all the notice of cash allocation or NCA and how lahat ng transactions with regards to the receipts and utilization of NCA. Okay? Notice of cash allocation. Ang notice of cash allocation, guys, yun, notice lang ito ng cash na na-receive ng isang government agency. So, for example, yung school namin naka-receive ng, let's say, 12 million. Okay? Na-issuean kami ng notice of cash allocation. Yun. Okay? So, next is ito. What are those journals and ledgers under ng regular agency books? Kasi books to, di ba? Alam mo naman pag sinabing books, di ba? Alam mo na yan. Kung ikaw ay bookkeeper, ikaw nagkikip ng books. Anyway, hindi naman yung kasali. So, these are the journals and ledgers under the regular agency books. Okay? So, ma'am, ano nga po pala ang nilalagay sa regular agency books? So, all the receipts and utilizations of your NCA, it should be recorded in your regular agency books. Okay? Kasi dalawa daw ang book of accounts. Isang regular agency books at isang national government books. Okay? So, magkaiba yan. Okay? So, ito lahat ng journals under regular agency at tapos yung journals under yung sa kabila. Okay? So, meron ako ditong in-attach na examples ng journals like cash receipt. Katandaan niya lang yan kasi minsan lalabas yan sa exam. Kasi baka ma-mislead ka, mapunta yung journals na to dun sa kabila. Mali, di ba? Kasi may identified naman kung ano yung mga journals and ledgers under the regular agency books and the national government books. Okay? So, these are the journals and ledgers under the regular agency books. Okay? Ito example ko, yan, yun yung actual na cash receipt. Ito yung cash receipt journal, cash disbursement journal, check disbursement journal, and the, cash receipt. School kasi namin to, guys, actual to. Yan talaga yun. So, maganda kasi actual na yung nakikita nyo. Yan. Check disbursement journal. Kung makita mo, pangalan ko yan kasi ako yung gumagawa niyan. Okay? So, yan yun. So, check disbursement journal. Separate kasi si cash at si check. Okay? So, ito yung general journal. Yan. Familiar naman tayo, no, sa general journal. Kasi yan is basic accounting. So, pinakita ko lang kung ano yung actual. Ito yung AC code, object code namin. Okay, yan. And then, example of general ledger. Ito yung example namin na general ledger, and so on. Hindi ko na nilahat. So, this one is subsidiary ledger under traveling expense. So, baka makita nyo kung magkano yung charge kong travel. Yan yung mga charge kong travel. Ano to? This 2020 to. Yan. Kung makikita mo, object name, ito yung account name, object code, ito yung
RGL code, ito yung UACS code natin, the 10-digit code, the previously 3, ngayon 10 na, so yan yun, yan, and so on. So the other book is the national government books. So these shall be used to record income which the agencies are not authorized to use and are required to be remitted to the National Treasury. So what is the difference between the regular agency book and the national government books? Yung sa regular agency books, you are allowed to use and disburse those funds. Dito, ito yung mga income na hindi mo pwedeng gamitin, na kailangan mo siyang i-remit to our national treasury. Okay? Okay, malinaw tayo. So, the national government books consists of 4. Okay? So, meron siyang mga cash journal, general ledger, and subsidiary ledger. Compare with the regular agency books, mas marami si regular agency books kasi ito yung kanya, okay? So, under government agency books, government fund, or national government books, eto lang, 4 lang. So, wag kang malilito doon, okay? So, sa regular agency books, those are ang nire-record mo doon, yung mga readily available cash, yung mga cash utilization mo, disbursement mo, that the government is allowed to use. Whereas here in national government books, hindi mo ito pwedeng gamitin. These are funds that should be directly deposited and remitted to our national treasury. Okay? Kailangan siyang mag-appear sa cash journal, general ledger, and subsidiary ledger. So, ilan na tayo? So, meron na tayong A, B, C. Okay? A, B, C, D. So, E na tayo, no? So, yung E natin is the financial statement. So, what are the reports? What are those financial statements reports? Ito. Actually, 5 na to. Yung ginagamit namin, 5 na. Pero ito, 4 pa lang. So, balance sheet, statements of government equity, and statements of cash flow. Okay? Ito yan, no? Ito kasi system. Alam ko may subject kaya nito eh. So, ano bang sabi? Ano ba yun? So, balance sheet. Pakita ko sa inyo yung actual balance sheet. On 120. Guys, actual namin to. Makikita niyo yung pondo ng school namin. For educational purposes lang naman. Hindi naman to pwedeng i-share outside. Kasi pakita ko lang para makita niyo yung actual. Ganda kasi. Yan. Ito yung ayan. Ito na yung actual balance sheet namin. Okay? So, yan yun. Yan. Balance sheet, financial position na yun kung tawagin. No? Yan. So, yan. So, ako signatory niyan kasi ako gumagawa niyan. Okay na tayo dito? So, hindi ko na ipapakita si government. Actually, dapat pala government equity pinakita ko kasi familiar na kayo sa balance sheet, income statement, and cash flow statement. Mayroon pa yan sa kabaan. Hindi ko na sinama kasi wala dun sa lecture. Ano yung lecture, no? Outdated. So, ang government equity, ito yun, statements of net assets and equity. Makita lang natin. So, anyway, para makita nyo. Malinaw ba? May kausap ba ako? Yan. Yan. Yan yun, guys. Yan yung other reports na hindi natin masyadong piniprepare doon sa ano. Actually, ito ay parang ano eh, ano ba yun? Statements of changes in equity sa regular business. Statements of, same din. Yan lang yun sa amin. Yan. Okay na? So, okay. So, next. So, those are the reports or the financial reports, okay, sa accounting, sa government accounting. So, next, we have two money column trial balance. So, ang ginagamit daw sa government is the two money column trial balance. Alam mo naman yung ibig sabihin nun, no? Pakita ko lang sa inyo. Ito yun, trial balance. Two money, yung debit and credit lang.
Yun lang naman yun. So anyway, para makita mo na din yung example. Yan. Ito yung trial balance. Too many column trial balance. Ano sabi? Too many column trial balance. Debit and credit. Yan yan. Okay? Regular agency fund. Yan yun. Those are funds that are readily available. It can be dispersed. Yan. So, ito yung mga transactions natin. Okay, next. So, in terms of, ito yung unique features niya, no? In terms of the compare pala to dun sa business as a regular business. So, sa allotment and obligation, meron tayong registry of, alam mo naman what is allotment and obligation, na-discuss ko na yan, no? So, nadagdagan lang to ng financial expenses. So, registry of allotments and obligation, may mga libro daw na pinagre-recordan niya. Ito yung capital outlay, separate yan, personal services, and financial expenses. Mamaya natin i-discuss what is financial expenses. Kasi these three, already discussed na to dun sa previous, previous discussion. So, ito yung kanina, no? H, notice of cash allocation. Ang entry niya is debit. Na-discuss ko na rin to, no? The receipts of notice of cash allocation. Guys, pondo to. Pagka naka-receive ka ng NCA, ibig sabihin nun, binigyan na binigyan na yung agency na yan ng pondo. Pondo na yan, funds na yan, notice of cash allocation. So, the entry to record the notice of cash allocation is debit cash, yan o, and credit, yan. So, sa atin, di ba, normally, sa business, sa regular business, ang entry lang natin dyan is debit cash, credit capital, di ba? Oo, tama. So, dito, ang entry, cash national treasury, MDF, and credit subsidiary income from national government. Okay? Kasi galing sa kanila yun eh. So, yun yung credit natin. So, kung i-compare mo siya dun sa regular business, ang entry natin doon, kapag ka naka-receive ka ng cash, diba, is debit cash, credit capital. Or kung galing naman yun sa services rendered, debit cash, credit revenue. Okay? So, dito, ang entry namin, debit, at ito yung credit. Okay? Clear tayo doon? So, next is, tandaan nyo yung mga yung mga sinasabi natin kasi part yan ng exam, lahat yan. Those are the basic features. Kaya nga dito tayo nag-focus kasi yung mga section 1, 2, and 3 naman, basahin mo lang yun, pwede na yun sa inyo. Dito tayo mag-focus sa basic features and policies with regards to the government transactions. Okay? So, H na tayo, G, H, and then F, HI. So, ito yung financial expenses kanina. So, yun. So, dinefine lang naman what are those financial expenses. Ito yung mga bank charges, interest expenses, commitment charges, and other related expenses. Those are considered as or called financial expenses under the government accounting. Okay? So, in terms of the inventory, ang ginagamit po sa government accounting or ang ginagamit ng government is the perpetual method. So, particular naman tayo dun sa perpetual inventory system, no? So, hindi na natin yun i-discuss kasi sinasabi lang naman natin yun kasi theoretical lang naman tayo. So, kapag ka inventory with regards to the inventory of supplies and materials received, ang ginagamit po sa government is the perpetual inventory system. Okay? So, dapat take note of those things kasi yun yung mga importante. Okay? So, with regards naman sa valuation of inventory, so paano nag-inventory under government? Sa amin, ang ginagamit namin is, or ginagamit ng national government is the moving average method. Okay? Ilan ba yung inventory natin? Parang 4 ba yun? Yung may LIFO, FIFO, di ba? LIFO, FIFO, moving average, and specific identification. So, hindi gumagamit ng LIFO, hindi gumagamit ng FIFO. Instead, ang ginagamit is the moving average method. Okay? So, KL, so L, maintenance of supplies and property, plant and equipment. So, kailangan mag-maintain si accounting at
si property or si supply officer ng supplies ledger cards. So, yun yung pine-prepare, okay? So, sino nagpe-prepare nito? Kailangan there is an appropriate check and balance between the supplies officer and the accounting. So, ako yun. Pero hindi ako gumagawa nito. Ang gumagawa nito is yung supply officer. Nasa kanya lahat ng ledger. Ledger cards, stock cards ng supplies. For example, sa isang bond paper, merong isang supplies ledger cards yan. Kapag may ballpen, isang supplies ledger cards yan. So, kailangan merong maintain. Kailangan ma-maintain yung supplies ledger cards. Sinong gumagawa nito? Gumagawa nito is the supply officer na kailangan magkaroon din ng copy kami, which is the accounting department, for check and balance. Okay? So, separate si supplies kay property, plant, and equipment. Ito yung mga PPE, alam mo naman yun, di ba? Yung mga machineries, building, di ba? Yun. So, doon, meron ding separate ledger for that. Okay? So, dalawa ang mini-maintain with regards to the ledger cards, isang supplies ledger cards at isang PPE ledger cards. Sinong gumagawa nito? Ang gumagawa nito ay ang property or supply officer with coordination with the accounting department for check and balance. Okay? So next, we have the construction of assets. Actually, hindi naman to applicable sa amin. So, sa construction of assets daw, for assets under construction, alam mo naman ang construction of assets, di ba? So, the construction period theory shall be applied. So, ano yung construction period theory? Pag sinabi mong period, alam mo naman what is period, di ba? Ito yung length, kung kailan mag-start at kailan mag-end. Yun lang naman yung construction period theory. It will start the beginning from the appointed date or kung kailan na-commence yung agreement up to the completion of the construction. That is the construction period theory. Okay? So, within those construction period, if there is a contractor, babayaran mo yung bonus ng contractor. So, bonus paid to the contractor for, let's say, for completing the construction ahead of time, ganun. Pwede yun gawin, okay? And, ano pa ba? Yun. So any related expenses with regards to the constructions of, or any related expenses incurred with regards to the constructions of a specific project or project, it should be added to the construction cost. So, ika-capitalize daw yun. What are those expenses? Pwede mo isama yung taxes, yung mga license fees, permit fees, clearance fees. Those are expenses that should be added to the construction amount and it should be capitalized. Okay? So, okay na? So, next is Registry of Public Infrastructure, Registry of Reforestation. Hindi naman to applicable sa amin, pero kasama kasi siya kasi kapag sinabi mong government, applicable to all to, no? So, hindi naman pwedeng i-discuss ko lang yung sa amin. Okay? Hindi naman yun pwede kasi what if yung isa sa inyo mapunta dun sa DPWH. So, maganda to para magkaroon ka ng idea. Okay? So, meron siyang 3. So, 4. Basahin nyo na lang yan. Registry of, ma'am, ano po ba yung registry? Para lang, guys, ang registry kasi parang books lang to eh. Kung saan nire-records yung mga information. Halimbawa, di ba, meron tayong tinatawag na civil registry. Ano ba yung nire-record dun sa civil registry? Di ba, yung mga yung sa munisipyo, ano ba mga nire-record? So, civil registry, nire-record dun yung mga birth certificate, marriage certificate. So, same with this one, ang nire-record nga lang dito, yung mga infrastructures, bridges, roads, parks, yung mga ganyan. Okay? So, pag sinabi mong registry, para lang siyang books wherein doon mo i-record yung mga
transactions. Okay, different transactions. Okay, with regards to O, that is our depreciation, ang sabi dito, ang ginagamit ni government, ay na-mention na natin to before, di ba? The straight line method of depreciation. So, magkakaroon lang, so ang procedure pala guys is, di ba, straight line method. So, you know na how to compute the depreciation expenses using the straight line method, di ba? So, acquisition cost over the useful life of an asset, that is our depreciation expense. Here sa government, kailangan mag-set up ng 10% residual value. Alam mo naman kung paano natin ginagamit yung residual value, di ba? Para lang siyang, ano ba to? Parang magse-set up ka lang. Parang, paano ba natin, correct me if I'm wrong ha, kung paano ang residual value. Dinideduct to, di ba, sa value ng equipment? Tsaka mo i-over sa useful life of asset. Tama ba? May kausap ba ako? Hello po. Nandyan pa ba kayo? Hello, guys. Opo, ma'am. Nandito po. Oh. May nandito pa ba kayo? Tama ba ako or mali ako? Yung residual value, it should be deducted to the value of the asset, then over the useful life to get your depreciation expense. Kasi sa government daw, under the manual of NGAS, kailangang mag-set up ng residual value or salvage value ba tawag dito? Tama ba ako? So, i-clear natin yun ha, kasi baka mamaya mamali ako ng pag-feed ng information sa inyo. So, correct me kung may mag-research dyan or whatsoever. So, ganun. Okay? Walang makasagot? Because ako sure din baka mamali ako. So, yun. Sa depreciation, ang ginagamit natin is straight line method of depreciation. Okay? And kailangang mag-set up ng 10% residual value or salvage value. Okay? Yun. Tandaan nyo yun. Next, under the reclassification of asset. Reclassification of asset. So, sa reclassification of asset, if ang asset hindi na serviceable, hindi na siya magagamit, tina-transfer na siya to other assets. For example, yung equipment. Okay? May equipment ka. Or mayroon equipment ito si government. May equipment siya na ginagamit for the operation of the daily operation of the government transactions. Kapag hindi na serviceable si asset, i-classify siya or i-reclass siya into other asset. So, hindi na siya equipment, ang tawag na sa kanya is ipo-classify na siya sa other asset accounts. So, ganun daw yon. So, in terms of the allowance for doubtful accounts, ba sinasabi dito? So, nagkakaroon na an allowance for doubtful accounts. Alam mo naman what is allowance for doubtful accounts ha? Those are accounts that sineset up natin to para dun sa mga accounts na there is a possibility na hindi maka-comply or makabayad. Tama ba? That is allowance for doubtful accounts. So here, shall be set up for trade receivable. Yun, nagsiset up din si government ng allowance for doubtful accounts. So, alam mo naman what is allowance for doubtful accounts, diba? Those are accounts that there is a possibility that hindi siya makabayad. Kaya nagkakaroon tayo ng setup dito. Okay? So, it depends kung ilan ang isa-set up. So, estimated and collectible trade receivable. Okay? So, in terms of the elimination of contingent accounts, so, ito naman yung mga possible na for collections natin. For possible na for collections ni government. Paano daw itinitreat yun? So, cash shortage and disallowed payments which become final shall be recorded under, ayun. So, i-record mo siya under due from officers and employees. So, magde-debit ka ng due from officers and employees. Bakit due from officers and employees? Kasi minsan kasi pag nag-cash shortage ka, kaninong fault ba yun? Pag nagkaroon ng cash shortage, di ba fault ng employee yun? Okay?
So, nagkaroon ng cash shortage, dahil kasalanan ni employee yan, kailangan niya yung bayaran. Paano ititreat ni government yun? Paano niya yan i-entry? So, kailangan mo mag-entry ng due from officers and employees. Kasi nga, siya yung reason bakit nagkaroon ng cash shortage. Kasi ito yung sinasabi natin na possible for collections. Okay? Shall be recorded under receivable accounts which is due from officers and employees. Yes, tama. Kasi yung due from officers and employees namin, this is a accounts receivable. Yes, receivable accounts to. Okay? So next, recognition of liability. Ano bang sinasabi dito? So, i-recognize daw ang liability at the time goods and services are accepted. So, yun yun. For example, in-accept mo yung goods ng October 1, dun yung time na i-record mo si liability, October 1. Okay, yun lang yan. The recognition of liability is depends or shall be recognized at the time and the services are accepted or rendered. Okay, so next we have the T. Tandaan nyo lahat na sinasabi ko. T, interest accrual. So, what are the treatment in terms of the interest accrual? Interest income, expenses shall be accrued. So, alam mo naman what is accrued, di ba? So, ganon. Shall be accrued and recognized in the book of accounts. Parang nag-match naman siya dun sa accrual, dun sa number 1. Okay? So, interest should be accrued. So, interest should be accrued. Tandaan nyo yan. So, in terms of the borrowing or the accounting for borrowings and loans, so all borrowings and loans incurred shall be recorded to the appropriate liability account. So, kung nag-lend ka, i-record mo. Loans payable, notes payable, or whatsoever. Okay? So, next is the elimination of negative journal entries or the eliminations of corollary and negative journal entries. So, wala daw negative journal entries. Ma'am, paano po ba nagkakaroon ng negative journal entries? Paano ba tayo nagkakaroon ng negative journal entries? Di ba ang normal debit ng, ang normal ng cash is, ang normal balances ng each account, nagkakaroon siya ng negative kapag nag-fall siya dun sa hindi naman niya normal balances. Okay? That is a negative journal entries. For example, sa services, ang normal natin yung services is credit, di ba? So, eliminate daw kapag ka nagkaroon ng negative journal entries. So, kung si services, kung si revenue, ang normal natin is credit, di ba? So, nagkakaroon ng negative kapag ka na-debit yun. Kapag at the end of the transaction, nagkaroon ka ng debit na revenue, hindi naman yun pwede kasi ang normal balances natin for revenue is credit. Okay? Tama ba? Tama yun. Okay, next. So, we have, matatapos na. Elimination of negative journal and petty cash fund. So, sa petty cash fund, ang ginagamit under government accounting is the impress system. Diba? We already discussed the petty cash fund. Paano nire-record si petty cash fund? Dalawa yan eh. Impress and ano ba yung isa? Help me. Hindi nyo na ba natatandaan? Help me, guys. Impress and fluctuating. Tama ba? Tama ba sa nakakatanda? So, hindi nyo na ba Tama natatanda? po. Ayun, tama. Buti may sumagot. So, ang ginagamit pala under government is the impress system. Kasi dalawa yung ginagamit natin, di ba? The fluctuating and the impress system. So, here, under the Manual of National Government, impress system ang ginagamit. Okay? So, foreign currency. So, sa foreign currency naman, so kapag magre-record ka ng foreign currency,
ang magiging basis mo is the current exchange rate. Okay? The current exchange rate prescribed by the BSP. Okay? Ganun daw yon. Yun. So, tanong, wala na ba? Cash deposits in foreign currency, yun nga, 47 naman na. Oh. So kapag magre-record ka or mag-adjust ka ng foreign currency, let's say merong foreign currency deposit, cash deposit, ang magiging treatment mo dyan or magiging value mo dyan is, syempre, hindi ka naman pwedeng mag-record ng dollars kasi nga we're using here peso. So, ang magiging treatment mo dyan, is the current exchange rate prescribed by our BSP. Okay? So, yon. So, question. So, lahat ng sinabi ko, dapat tandaan nyo. Although hindi naman nakalagay lahat sa PowerPoint, at least na-mention siya during or ngayong discussion natin. So, kung wala ng tanong, pwede na tayong mag-end. So, ang importante lang naman dyan, guys, is the basic features and policy. So, be particular in section 4. Kasi here, mako-compare natin kung naiiba ba si government kay regular business books. Okay? So, paano ba nire-record ni government? Same ba siya ng pagre-record ni regular business or the commercial business? So, ganun. So, ito lang naman importante, the basic features and policies with regards to the recording of transactions under government. Pero, syempre, hindi naman sinabi ko na importante ito lang. Pero, syempre, balikan mo din to kasi pwede din na naman yung lumabas sa exam. Hindi lang tayo nag-focus masyado here kasi nga, we're studying government accounting. Okay? Accounting. So, be specific tayo dun sa accounting lang. Okay? Kaya kung mapapansin mo, lahat naman ng basic features and policies is yun, more on accounting naman. Okay? Para ma-compare lang natin siya sa commercial accounting. So, kung wala nang tanong, pwede na tayong mag-end kasi paulan na. Okay? I-take ko lang yung attendance list kasi kanina hindi ko nakuha. So, wala nang tanong. May tanong pa ba? May tanong? Ang dami nang nagre-react. Wala na silang sigurong nakikita. Yan o. Javier and Gretchen. Okay na, guys? Nakabalik ako, ma'am. Ayun, nakabalik siya. Okay na, guys? Kung wala nang tanong, pwede na tayong mag-end. Wala na po. So, ang iyakan na natin next meeting is the accounting system na mismo, okay? So, okay. Bye-bye. Stop recording. Bye, ma'am.